So, mga kababayan, tayo'y nananawagan sa Marcos administration through the management of the MMDA, sana mabigyan ng solusyon or ano ang magiging tawag nila dito is analysis para ma-resolve itong traffic sa EDSA, no? Talagang hindi nabibigyan ng lunas or kalutasan yung nagiging issue sa traffic dito sa EDSA. So kapag ganitong rush hour, hindi na gumagalaw ang traffic, bumper to bumper, ika nga. So hanggang kailan ito mapapansin at magagawaan ng solusyon na medyo maibsan yung sobrang tindi ng traffic? Sa mga politikong tumatakbo, pag tinitingnan mo yung kanilang mga plataforma, pare-pareho, libreng kolehiyo, pabahay, libreng mga pananim sa magsasaka, libreng gamot, hospitalization, halos pare-pareho sila. Wala naman tayong kinakampihan sa mga politiko kaysa ma-PDP laban yan or bagong alyansa ng partido. Sana man lang magkaroon sila ng magandang at may direksyon na plataforma. Tulad nito, wala man lang nakapag-isip. Nandiyan si dating MMDA Chairman Francis Tolentino. So dapat isa rin ito sa magiging plug project niya na maayos niya itong trapiko sa EDSA. Pero wala nga tayong naririnig sa kanyang plataforma na kung paano maayos itong traffic sa EDSA. Pwede naman dagdagan yung mga daanan, yung magiging accessible na road. Ito, wala ka ng ibang wala ka ng ibang pwedeng gawing other option na pwede kang mag-segway na medyo mabawas-bawasan yung traffic. Wala. Pumasok ka sa loob ng Mandaluyong, napaka-worst in traffic. Bakit? Dahil sa mga kalye ay ginawang parking slot. So wala kang option. So ang pinakamaganda dito, magdagdag ng skyway na pang-publiko. Ibig sabihin, yung libre, hindi yung puro private company ang gagawa ng project tapos tatagain naman ng presyo kagaya ng skyway. Doble, triple yung babayaran mo. And yet, no? Nasubukan ko yung bagong skyway from anong tawag dito, Nichols papuntang Balintawak, then bababa ka ng Quezon Ave. Very, very, very worst traffic doon. Aabutin ka ng isang oras from the point na mag-i-exit ka sa toll gate doon sa Quezon Ave, aabutin ka ng isang oras bago ka maka-exit. So sana sa mga politiko tumatakbo. Anyway, puro naman mga luma wala namang mga bagong mukha. Lalo na sa alyansa ng mga loyalista, makabayan. Alyansang bagong, ano bang tawag dyan? Wala namang bago dun puro mga lumang mukha. Magmula kay Manny Pacquiao, Lito Lapid,
Ping Lacson, Tito Soto, Bong Revilla, Francis Tolentino, Pia Cayetano. Wala bagong mukha. Mayroong mga bagong kaanib, pero mga lumang political dynasty na. Nandiyan si Camille Villar, nandiyan si Abby Binay, nandiyan si Benhur Abalos. Another Villar na naman sa Senado. My God. So yun yung dapat natin bigyan ng at pagtuunan ng pansin. Sabi nga ni Duterte, I'm not a Filipino for nothing. Minsan parang totoo lang eh. Ano naman ang gagawin uli ni Manny Pacquiao sa Senado? Ano naman ang gagawin uli ni Little Lapid? Oh my God. Francis Tolentino, ano naman gagawin nila? My goodness. Puro na lang pangako. Sasabihin nila, gagawin daw nila yung mga ganitong libreng kolehiyo, libreng gamot. Bakit din nyo ginawa noon? Pagkaupo pa lang ninyo, pwede nyo nang gawin yan. Or hindi naman natin masasabi, after 1 year, dapat bago mag-end yung 6 years nyo, oh my God, may nagawa kayo sa sambayan ng Pilipino.